bawal na mag-inom sa kalye, maglatag ng mga silya at ng mga lamesa at mag-inuman. Kung ano mga pulisiya ho, patakaran ni Tatay Digong Duterte, kinukontra ho nila. Ngayon, sila na naman ho ang nag-a-adapt ho nito para sa pansariling interes, para sa ambisyon sa kanilang posisyon sa politika. Parang Pilipino siya eh. Nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo. Yeah, I really feel that former President Duterte is very much loved by their own people. And as a leader of the country, what he is doing, he has been done, is really right things. Magbubukas naman yung pintuan para si Tatay Digong Duterte ay lalabas na. We want Mr. Duterte to get the medical care in Japan, which is healthier. Dagdagan Balita News Update. Alright, welcome back mga kabita. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo at pindutin ang notification bell. Sa Facebook naman mga kabitaan, follow, like, and share lang po tayo. Welcome back. At ngayon po ay pag-uusapan natin itong si John Vic Rimulya. Talagang nanananim na ho ito na nagbaka sakali hong magbago yung isipan ng taong bayan na siya ay iboto sa darating na 2028 presidential elections. Speaking of 2028 presidential election mga kabaitaan, ito po yung ibang estilo ho ng ating logo. Ibalik ang kumbaga tapang at malasakit sa 2028 at tayo po ay mamimigay ng t-shirt. Hindi lang ho isang logo yung ating ipinamimigay ho. Mamimigay tayo ng iba't ibang disenyo para sa papapakita ho natin ng pagsuporta kay VP Sara Duterte para sa 2028 presidential election mga kabaitaan. Titigan niyo po. Kung gusto niyo po ito, ang masasabi ko lang po, tulungan niyo po akong makaabot ho tayo, makakuha ho tayo ng 100,000 subscribers. Pag umabot na ho tayo dyan, unlimited ho, mamimigay ho tayo mga kabaitaan sa abot ng ating makakaya. At itong logo na to mga kabitaan ay wala na hong gumawa ho nito. Mula ho ito sa inyong lingkod ng Danagan Balita mga kabalita. Anyways, tuloy na ho tayo rito sa ating mga paksa. At ito pong isang Hapones, kung matatandaan nyo po mga kabalitan, na kung saan ay umalma ho sa kawalang hiyaan ho ng ICC. At nakipagkita ho ito o nagkita ho sila dito ni Senador Marcoleta. Kabahan na ho kayo dito mga kabalitaan. Parang nararamdaman ko na hindi ho magtatagal, makakauwi na ho ng bansa si Tatay Digong Duterte. Anyway, ipakita muna natin sa inyo itong hambog, walang hiya, walang modo, napakabastos at walang galang ho sa ating batas itong si John Vic Rimulya. Ngayon, ina-adapt niya naman ho yung patakaran, ika nga sa Bisaya. Yung ruso ni Tatay Digong Duterte, yung bawal na sa mga minor de edad na lumabas ng kanilang tirahan sa oras ho ng gabi. Ika nga, may curfew. Pero walang kadating-dating mga kabaitaan. Pag siya po ay nagsasalita, talagang nakakaiw talaga pag nagsalita ho ito. Dahil ambisyon niya po na maging Pangulo, kaya siya po ngayon ay nagpapasikat na naman. Nagpapasikat para buduli na ho tayo mga kabalitaan. Ginawa niya lamang ito para pabanguhin ang sarili ho nito mga kabalitaan sa taong bayan. Pero huli na ho ang lahat dahil alam na ho kung sino-sino talaga ang mga animal na ito mga kabalitaan sa ating bansa. Bawal nang magpakalat-kalat ang mga kabataan sa kalsada ng Metro Manila tuwing gabi. Mahigpit na kasing ipatutupad ng DILG ang 10 p.m. to 5 a.m. curfew para sa mga menor de edad. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa Scout Torillo sa Quezon City. Andrea. Corina, seguridad na nararamdaman. Yan daw ang layo ng DILG matapos na maobserbahang majority ng mga krimen ay nangyayari sa urban areas. Dapat daw na maramdaman ng mga Pilipino na ligtas ang kanilang mga tinitirhan. Paiigtingin pa ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng public order laws at ordinances. Mula outdoor drinking sessions, paglalakad ng hubad sa kalye, at mas mahigpit na 10 p.m. curfew para sa mga bata at sa videoke, lahat daw ito ay target ng ahensya sa paglunsad ng tinatawag nitong Safer Cities Plan. O, di ba? Kanino po bang ideya ho ito mga kabaitan? Diba sa panahon ni Tatay Digong Duterte? At yung kanyang pagmamayabang ho na wala na daw krimen sa ating bansa, kumbaga nabawas-bawasan na. Nung nabawas-bawasan, ang daming ang pang-ambush mga kabalitan, ang daming ang snatching.
Ang dami pa rin nga bumalik na nga yung mga tulak ko mga kabataan sa ating bansa. Tapos ipagmamayabang niya pa na malinis na daw yung hanay sa ating kapulisan. Yung ating mga ilang kapulisan ho ay sila pa rin ho ngayon ang nagpapatakbo ho sa negosyong ito. Kaya ngayon, para bagang inilunok niya na yung kanyang pride ho at ngayon copycat na naman ho siya sa naging patakaran ni Tatay Digong Duterte na ito'y namuno pa sa ating bansa mga kabalitaan. Just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Tingnan yung mukha nito mga kabitan. Talagang sungay na lang yung kulang nito. Talagang napaka-animal tong buwisit na to mga kabitan. Ito ba yung gusto nating maging pangulo ng... Tingnan nyo po. Itsura pa lang mga kabitan. Magkakamag-anak na sa Malitagang. Itsura pa lang nito mga kabitan ay takot nang mawala sa pwesto. Nangangambisyon na maging presidente. Ano naman yung nagawa ho nila? Malakas lang loob nito mga kabitan dahil nga bobo nga yung ating pangulo at kung anong gusto lang gawin, wala lang ho yun si BBM. Pero sa panahon ni Tatay Digong Duterte, pag magari-arian ka sa iyong posisyon, gaya ho nito mga kabay, akala mo kung sino, presidente na yung tingin niya sa sarili niya, ay walang kalalagyan to ni Tatay Digong Duterte dahil sa kahinaan at kawalang hiya at kabubuhan, kabangaga ni BBM. Kaya ho ito malakas yung loob nito magkapatid na ito mga kabitan na maghari-harian ho sa ating bansa. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, huhulihin namin kayo. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Huhulihin namin kayo. Palalakasin Di ba? Pag siya po yung nagsasalita ng ganito mga kapitan, wala hong kalaman-laman. As in, wala ho talaga, hindi ho mararamdaman ng taong bayan na matatakot to sa mga sinasabi ho nito. Dahil una pa lang mga kabalitaan, alam na ho kung sino at anong klaseng mga taong ito. Sila nga sa sarili nila, hindi nga nila malinis-linis yung hanay nila dyan eh. Yung nakawan ho, yung mga maletagang mga kabalitaan. I don't think kung ito bang si John Vic walang kinalaman ho or walang nalalaman sa Maleta Gang. Kung tama po ho sila mga kabalitaan, tinulungan na sana nila itong si BBM sa investigasyon na sila rin mismo sanang may kusa rin. Yung DOJ, ito yung DILG, ito yung ombudsman mga kabalitaan. Kaso nga lang, para hindi ho malaman kung sinong protektor nito, nagpikit palikat lamang ho sila mga kabalitaan. Naghihintay lang kung anong ikukumpas ni BBM sa kanila. Kaya napakalaki hong pagkakaiba mga kabalitaan yung administrasyon ni Tatay Digong at itong BBM administration. Dahil karamihan ho sa kanila ngayon ay walang pagkakaiba ho ni BBM. Talagang maitim ho yung mga budi ho nito mga kabalitaan. Walang pagmamahal sa ating inang bayan. Walang pagmamahal ho sa kinabukasan ng ating mamamayan. Dahil sila ay mga mukhang pera, kaya yung nakawan sa ating bansa, tinotolerate lang ho nila dahil sila ay nakikinabang mga kabalitaan. Ngayon, sila ay nagmamatapang-tapangan dyan. Itong si John Vic Remulla. Nakikita nyo ba, napapansin, na feel nyo ba mga kabalitaan yung kanyang sincerity na magmatapang-tapangan, no? Parang Tatay Digong Duterte estilo mga kabalitaan. Di ba? Napakalayo ho. Boses pa lang ho nito mga kabalitaan, mapangdin lang na ho mga kabalitaan. Hindi na ho mapagkakatiwalaan. Kahit anong gagawin pa nila ngayon, patapos na si Bobo ay mga kabalitaan, yung mga tao, yung taong bayan, wala na. Hindi nyo na makukuha yung kanilang mga tiwala. Wala namang problema kung mag-implementar ho sila ng curfew for minors dahil po ay nakakatulong ho yan mga kabalitaan. Pero tandaan nyo po mga kabalitaan, kung ano mga pulisiya ho, patakaran ni Tatay Digong Duterte, kinukontra ho nila. Ngayon, sila na naman ho ang nag-a-adapt ho nito para sa pansariling interes, para sa ambisyon sa kanilang posisyon sa politika na ayaw ho nila talagang mawala sa gobyerno. Dahil ito ay kanilang kinakatakutan si Sara Duterte kapag nakaupo ho bilang Pangulo ng ating bansa. Sigurado ho mga kabalitaan, damay-damay na ho lahat at magkalaglaga na ho sila dyan mga kabalitaan. hindi ng pagbabantay sa mga eskwelahan. Sisiguraduhing may 1 o 2 police personnel na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan, katuwang pa ang barangay. Gayon din ang ipatutupad sa iba pang places of convergence, kagaya ng mga simbahan, malls, transportation hubs at iba pang gimikan. Kung nasa Forbes Park ka o nasa Islang Puting Bato, it does not matter. Iisa ang patakaran namin. At kailangan maramdaman ng mga tao na ginagawa namin to. Tandaan nyo, they trust the police.
taas ang performance rating. Pero number one feeling nila issue is criminality. Kasi hindi nila nararamdaman masyado yung presence. So paano nga mararamdaman? Ang nag-utos wala naman hong pakiramdam sa taong bayan. Itong si John Vic Rimulya. Wala, hindi nila mararamdaman yan Yung kaninang panawagan, hindi mararamdaman. Although sumusunod ho sila. Pero yung sinasabing takot tayo dahil baka makulong tayo, baka ganituhin tayo ni John Vic Rimulya, wala. Hindi ho malabo yan. Hindi ko naramdaman yan sa taong bayan, mga kabalitaan. Hindi kagaya ni Tatay Digong Duterte, pag sinabing ito lang, wala na. Talagang napakatahimik yung bansa. Lahat ng mga drug lords, lahat ng mga runner, nagsialisan, mga kabalitaan. Hindi na malaman kung saan magtatago, saan pupunta para magbagong buhay, mga kabalitaan. Dahil takot sila sa kamay na bakal ni Tatay Digong Duterte. Ito, parang kamay na bakal. Hindi naman to kamay na bakal, mga kabitan Kalambutan ho ito, mga kabitan ni John Vic Rimulya. Bukod sa enhanced police presence, pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na bukas ang 911 hotline para sa emergencies, complaints at reports. Corina, mahigpit din ang paalala ng ahensya. Alright, so hanggang doon na lang ho tayo sa video yan, mga kabitan. Dahil nga po, ipinakita ko lang sa inyo na itong si John Vic Rimulya hindi bagay na magiging pangulo ng ating bansa. Hindi. Wala sa timpla ho ito, mga kabitaan. Boses pa lang pa nito, mga kabitaan, talagang lumalambot na, mga kabitaan. Yung estilo ho ng pagmamaniobra ni Tatay Digong Duterte sa ating bansa, wala na hong makakatumbas ho nun, mga kabitaan. Kahit sino pa sa kanila, lalo na sa magiging manok ng administrasyong ito, hindi ho nila ito malalampasan. Dahil pagbaba ni Tatay Digong Duterte, mahigit 80%, mga kabitaan, yung kanyang approval and trust and approval rating nung wala na ho ito sa posisyon bilang Pangulo ng ating bansa. Diyan pa lang ho sa survey na yan, wala na hong makakalagpas ho nun, mga kabalitaan. Lipat ho tayo dito sa ICC kung saan po, mga kabalitaan, itong si Senador Marcoleta nakipagkita ho ng isang hapon na sinasabi ho ng ni Awaw Castro at yung mga kaalyado nito, mga uhuging vlogger, mga bobong walang kwenta, mukhang pera. Isa rin to sila sa mga nagnakaw sa pera ho natin, mga kabalitaan, dahil yung kanilang mga natatanggap na binabayad sa kanilang among si Tambuaya, allegedly, marami nagsasabi, may alagang mga uhuging vlogger itong si Tambuaya, mga kabalitaan, na di umano'y parang may kinalaman din itong si sintunadong payaso Awaw Castro, mga kabalitaan. Ayon pa dito ni Congressman Marcoleta, baka hindi na matapos ang taong ito ay makakabalik na ho si Tatay Digong Duterte. Kaya tulungan ho nating maibalik ang tapang at malasakit sa 2028. Wala na pong iba, si Inday Sara Duterte. Ito po yung damito natin dito, mga kabaitan. Nakita ko lang po sa inyo. Anyway, manood ho tayo rito sa balita mula ho sa SMNI Digital. Usap sa Japan kamakailan sina Philippine Senator Rodante Marcoleta at Japanese UN Human Rights Advocate Shunichi Fujiki. Ano kaya ang pinag-usapan ng dalawa? Sige, isa ito sa report mula sa Tokyo, Japan, exclusive. Sa gitna ng usapin sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkita dito sa Japan sina Senator Rodante Marcoleta at Japanese Human Rights Advocate na si Shunichi Fujiki. Tinutukan ng kanilang pag-uusap ang international support, political implications at mga posibleng susunod na hakbang kaugnay ng kaso. Mismong si Senator Rodante Marcoleta nagpatunay na hindi artificial intelligence o AI-generated ang Japanese national na nagsalita sa United Nations Human Rights Council kaugnay sa ICC case ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcoleta, nakamamangha na may isang banyagan na nakakaunawa sa sitwasyon ng dating Pangulo. Natutuwa ako dahil parang hindi siya... Parang Pilipino siya nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo. Wala man lang due process. Masigit pa siya sa ibang Pilipino sa atin na nakakaalam ng katwiran at kahalagahan ng hustisya na dapat ay hindi naman ganon ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng ating bansa. Para kay Fujiki na Managing Director for UN Affairs ng International Career Support Association, mas naunawaan niya ngayon ang suporta ng mayorya Pilipino kay Duterte matapos ang kanilang pag-uusap. I really feel that former President Duterte is very much loved by their own people, and as a leader of the country, what he is doing, he has been done, is really right things to protect their nation, protect the people of the nation.
sa pulong na inorganisa ng Republic Defenders for Peace. Dito na ho sila kakabahan mga kabalitaan, pati nga itong human rights advocate na sa Japan-based mga kabalitaan, wala nga siyang masabing masama or hindi maganda at ito'y pinuri niya pa dahil nga po nalaman niya na kung ano talaga yung dahilan kung bakit po ba mahal na mahal ng buong sambayanang Pilipino. Karamihan ng mga sambayanang Pilipino ay nagmamahal kay Tatay Digong Duterte. Ano bang ibig sabihin ho nito? Ano bang palatandaang ito mga kabalitaan? Magbubukas na ba yung pintuan para si Tatay Digong Duterte ay lalabas na sa kanyang selda at pabalik ng ating bansa? Hindi ho malayong mangyari ito mga kabalitaan dahil itong human rights advocate na ito ay may malaking boses doon mga kabalitaan sa United Nations. At dito ho ay magiging tulay ho ito para malaman talaga kung anong katotohanan na binabaluktot ho ng BBM administration ito. At alam na siguro ang kabuoang istorya kaya ho ito ay nanindigan na tama yung kanyang mga sinasabi pabor ho sa ating Pangulong si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Ano na naman kayong iisipin ng mga uhuging vlogger nila? Siguro gawa-gawa na naman ho ng kwento ho yun, lalo na yung nagngalang Mema at sino pa ba yung iyaking vlogger na ang lakas manglait pero pag siya yung nilalait mag-call a friend ho agad sa National Bureau of Investigation. At yung isang mukhang naaagnas na vlogger na sobrang napakapangit yung mukha mga kabalitaan, di ko na sasabihin kung sino ho yun, alam nyo na at i-search nyo na lang ho yun mga kabalitaan. Peace and Unity o RDPU, tinalakay ang posibilidad na magsagawa ng mga conference. Layunin nitong ipaliwanag sa Japanese community ang issue kaugnay kay FPRRD. I really hope that the Filipino people can unite and then fight against this injustice. This is what I think. Yeah. Nagpasalamat si Marcoleta sa RDPU sa pag-oorganisa ng kanilang pagkikita ni Fujiki. Nasa Japan ang senador upang ipagdiwang ang wedding anniversary nila ng kanyang butihing may bahay. Nagpasalamat ako sa kanya sa malaking participation niya sa pagtulong sa mga OFWs dito sa Japan, lalong-lalo na yung naglalayon na magkaroon ng interim release ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We want Mr. Duterte to get the medical care in Japan, which is safe earlier. So this is a third country, so I hope that ICC will grant the interim release. Ayun mga kabalitaan, pahiwatig na ho ito na makakalabas na ho si Tatay Digong na siguro dyan ho sa Japan dahil yung third country ay ang Japan mga kabalitaan at kabahagi rin ho ng International Criminal Court. So ito po ay klaro na pinaplansya na ho ito mga kabalitaan. Sabi ko nga sa inyo, there will be a time of reckoning. So 28 nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ng RDPU at Filipino community sa Japan para sa kaarawan ng dating Pangulo. Kabilang dito ang mga malalaking aktibidad sa Nagoya at Tokyo. Ibinahagi rin ni Marcoleta ang kanyang mensahe sa mga Pilipino sa Japan. Masasabi ko sa kanila ay wag silang mawalan ng loob. Pagpatuloy nila ang kanilang ginagawa lalo pangat sila'y nasa katwiran. At yan naman ang dapat nating maihayag sa lahat ng nakararami at lalo pa sanang dumami ang mga efforts ng mga OFW dito sa Japan, maipagtagumpay ang kanilang mga layunin tungkol sa maagang pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Alam nyo guys, hindi posible ho yun mangyari kasi nga napakaganda ho yung relasyon ho natin sa Japan. Kung matatandaan nyo po, yung pinatay na Prime Minister ho, o yung President, o tawag ba nila Prime Minister ba dyan, anong pumunta sa kanilang pamamahay doon sa Davao City? Mantakin nyo po, pinapakain niya po ng pagkaing Pinoy. Ang sabi ho ng President na yun na napakasimple daw ni Tatay Digong Duterte. Mantakin nyo po, inoferan ho siya ng lupa't bahay kung saan yung gusto niya kasi bibilhan ho siya ng Presidente or Prime Minister ng Japan ng kanyang sariling bahay kasi nga naaway yata siya sa kalagayan. Kaya nung sabi ni Tatay Digong Duterte, hindi na importante sa akin yung bahay at lupa. May bahay at lupa naman ako. Masaya na ako dito. At maraming mga pangyayari sa buhay ko dito hindi ko makakalimutan. Kung may mangyari man sa akin, kung mawala naman ako dito sa mundong ibabaw, dito pa rin ako. Mawawala na ako ng buhay. Ganun kasimple si Tatay Digong Duterte at hindi maaring tanggapin ho yan. At siguro may nakaplansya na ho yan at tahimik lang siguro yung Japan. Hindi lang nagsasalita at baka masurpresa na lang ho tayo bukas makalawa mga kabitaan na si Tatay
Tatay Digong Duterte na andyan na sa Japan. Mantakin niyo po, nag-offer pa nga sila ng pagpapa-ospital para ho maalagaan yung kalagayan ni Tatay Digong Duterte diyan sa Japan pa mismo, mga kabalitaan. Hintay-hintay lang ho tayo sa susunod na kabanata sa ating patuloy na pakikipaglaban, mga kabalitaan, para sa karapatan ng mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong Duterte na siya po ay maibalik na sa ating bansa o di kaya siya ay didiretso na pag nakalabas sa ICC diyan sa bansang Japan, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag kalimutan po, paliguan ito ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at i-share niyo po ito, mga kabalitaan. And then sa Facebook, follow, like, and share. Sa YouTube, subscribe at pinutin ang notification bell. Pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, mga kabalitaan, ito po, yung ibang design ho natin, meron, hindi lang o isa, dalawa, tatlo. Marami itong ginagawang design po para suporta kay Tatay Digong Duterte at para ho sa inyo na mga masugid nating tagapanood at subscribers, mga kabalitaan, dahil kayo po ay makakakuha ho nito, mga kabalitaan. Tandaan niyo po, 100,000 subscribers, pag umabot tayo more than that, maging masaya ho ang lahat ng mga DDS. To God be the glory, Mama Chup Chup. Mwah! Peace out!